Ang bangungot ng kahapon. May isang pamilya na naninirahan sa probinsya ng Malolos. Sila ang pamilya Galang. Si Mang Kanor ang padre da pamilya at isang magsasaka. Si Aling Marcelina ang asawa ni Mang Kanor at kumakalinga sa apat nilang anak na sina Lino, Gaspar, Celine at Maylin. Tanging si Mang Kanor lamang ang bumubuhay sa kanyang mag-anak bilang magsasaka ng isang bukirin at ang kanyang asawa lamang ang tumutulong dito. Ito lamang ang kanilang pinagkukunan nila pang araw-araw na pagkain. Si Maylin naman ang gumagabay at ang nag-aalaga sa kanyang kapatid na may hindi pagkaraniwang sakit habang naghahanap buhay ang kanilang magulang. Dahil dito, hindi na nakapag-aral si Maylin. Kasi noong 5 taon pa lamang si Nino ay inatake na ng kanyang sakit at ang nag-aalaga pa sa maliit pa niyang mga kapatid. Hindi na naipagamot si Lino dahil sa kapos sa pera. Kaya lumubha ang kanyang sakit. Wala nang magawa ang kanyang pamilya, kaya ipinagpasa Diyos na lamang nila na gumaling ito. Hindi nagkulang sa kalinga si Lino at hindi sumuko si Maylin sa pag-aalaga sa kanya kahit makuba na siya sa pagbubuhat dito. Makalipas ang ilang taon, hindi na rin kinaya ni Lino ang kanyang karamdaman. Kaya labis ang hinagpis ng pamilya, lalong-lalo na si Maylin, na nag-alaga rito ng ilang taon. Mahal na mahal nito ang kanyang kapatid. Lumipas ang ilang taon, namatay ang ama ni Maylin at sumunod na taon ay namatay na rin ang kanyang ina. Kinupkop ng kamag-anak ni Maylin ang mga buso niyang kapatid dahil hindi kaya niya buhayin ang mga ito. Mag-isa na lamang si Maylin sa buhay kaya nagpagpasyahan niyang makipagsapalaran sa Maynila at namasukan bilang kasambahay sapagkat hindi nakapag-aral ito. At ito na lamang ang kanyang makuhang trabaho. Hindi rin tumagal bilang kasambahay si Maylin at bumalik sa kanilang probinsya. At dito na niya nakilala si Roman, isang seaman na nagbabakasyon lamang at binisita ang mga yumao niyang magulang. Nakatabi lamang ng labi ng kapatid ni Maylin. Isang araw, bumisita si Maylin sa puntod ng kanyang kapatid at nagkataon na paroon din si Roman. Habang hawak ni Maylin ng isang pirasong bulaklak, sabay patak ng luha nito, ay biglang inabot ni Roman ang panyo sa dalaga at napatingin si Maylin sa binata, sabay pahid ng luha nito at nagpasalamat sa binata. Nagkaroon ng pagkakataon si Roman na makapag-usap si Maylin. Kaano-ano mo ba ang nasa puntod? Bunso kong kapatid at ang aking mga magulang. Ako pala si Romano de la Cruz. Ako naman si Maylin Galang. Sino naman ang binibisita mo rito? Dayo ka ba rito? Binibisita ko lang ang puntod ng aking yumaong bunsong kapatid
at ang aming mga magulang. Kasi noong 10 taong gulang pa lang ako, kinupkup na ako ng aking tiyahin at pinag-aral sa Maynila. I had a brother who died, but I don't know if he had that kind of disease. Can you please explain it to us? Humaba ang kwentuhan ng dalawa at sabay na rin silang umuwi. Hinatid ni Roman si Maylene sa kanyang munting tahanan at inalok ng dalaga si Roman ng mainom bilang ganti sa paghatid nito sa kanya. Gumaan ang loob ni Maylene sa binata at lalo pang nakilala ang isa't isa. Lumipas ang ilang araw ay palaging magkasama ang dalawa. Hindi tumagal ng 1 buwan ay nagtapat na rin sa wakas si Roman sa dalaga at tinalok na sumama ito sa kanya pauwi ng Maynila. Agad ding sumama si Maylene dahil sa nahulog na rin ang puso niya sa binata. Pagkalipas ng 2 taon, piniling magpakasal ni Roman at Maylene sa simbahan at nakuhang manirahan sa Amerika ang bagong mag-asawa. Lumipas ang 1 taon, binayaan ang mag-asawa ng isang anak na lalaki na pinangalan nila nitong Lyndon. Masayang namumuhay sa Amerika ang mag-anak. Tutok si Maylene sa pagpapalaki sa kanyang anak at pagmamahal niya tulad ng pinakamamahal niyang kapatid na sinunod ang pangalan ng kanyang anak dito. Lumipas ang ilang taon at pati kaarawan ni Lyndon ay masayang sinalubong ng mag-anak. Pagkatungtong ng 4 na taon ng anak ay may unti-unting pagbabago sa katawan at kalusugan ng bata. Nahihirapan itong maglakad, kaya dahil dito napagpa siya ng mag-anak na ipakita sa doktor ang anak at sa pangamba na may karamdaman ito. Nang magtungo ang mag-anak sa espesyalista, ay agad na sinuri at natuklasan nito ang karamdaman ng bata. Pero bago sinabi ng doktor sa mag-asawa ay tinanong muna sila nito kung may pamilya ba silang nagkaroon ng hindi pagkaraniwang sakit, tulad ng muscular dystrophy. Walang maiisip na pamilya si Roman na may nagkasakit sa kanyang pamilya na nabanggit ng doktor. Si Maylene ay natahimik na nakaupo sa silya habang tulala. Agad nang hinaplos ni Roman sa biligat ang asawa. Nang tinanong ulit ng doktor ang mag-asawa ay napatingin si Maylene dito. Habang pinapaliwanag ng doktor ang karamdaman ng anak, ay unti-unting napaluha si Maylene. Dahil sa takot nito na malubha ang karamdaman at baka hindi matanggap ng mag-asawa ang resulta ng eksaminasyon. Ma'am, do you have a family member having a muscular dystrophy disease? I had a brother who died, but I don't know if he had that kind of disease. Can you please explain it? Based from the medical records, this is a serious disease that causes increasing weakness of muscles characterized by progressive wasting of muscles. Symptoms usually appear in male children before age 6. Doc, which of us carries the disease? Thank you for reminding me of that. The disorder is caused by mutation in the dystrophin gene, the largest gene located on the human X chromosome, which codes for the protein dystrophin, an important structural component which muscle tissues that provides structural stability to the dystroglycan complex of the cell membrane.
while both sexes carry the mutation, but females rarely exhibit signs of the disease. Nang matapos may paliwanag ng doktor, naalala ni Maylene ang kapatid na lalaki at doon niya natanto na ang karamdaman ng kanyang anak ay namana sa kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang oras ay dumating na ang resulta ng laboratory test. Mahinaong sinambit ng doktor ang positibong sakit ng anak ni Maylene at Roman. Sorry to say this, but your son is positive in Duchenne muscular dystrophy, in which there is an absence of dystrophin. This is a protein that helps keep muscle intact. Progression of Duchenne muscular dystrophy eventually affects all voluntary muscle, including the heart and breathing muscles. These are signs that can occur to your son: the walking, frequent falls, enlarged calf muscles, difficulty hopping, running, jumping, and climbing stairs, confined to wheelchair by age 12. Matapos may paliwanag ng doktor ang karamdaman ng anak, ay labis kalungkutan ng mag-asawa habang pinagmamasdan ng kanilang munting anghel. Agad na natanggap ng mag-asawa ang kalagayan ng anak at hiniling sa doktor na sana'y hanapan ng gamot ang sakit ng anak. Masakit man sa mag-asawa ay pilit nagpakatatag ang mga ito. Pero bago sila umalis ay ipinaliwanag pa ang doktor. Agad na umalis ang mag-anak at nagpasalamat sa doktor. Pagka-uwi sa bahay ay yakap-yakap ni Maylene ang anak habang natutulog sa kama at sa tabi ay pinagmamasdaman ni Roman ang mag-ina. Parang nasakluban ng langit at lupa ang mag-asawa pero pinilit pa rin nilang magpakatatag alang-alang sa kanilang munting anghel. Lumipas ang oras, araw, buwan at taon ay unti-unti nang nagbabago ang kondisyon ng bata. Nang tumungtong ng 10 taon si Lyndon, ay kinailangan na siyang lagyan ng brace upang gabayan ang kanyang paglalakad. Hindi nagkulang sa pag-aalaga ang mag-asawa. Tutok sila rito at walang sawang pagmamahal na ibinibigay sa anak. At nang mag-12 taon si Lyndon, ay kinailangan na rin niyang mag-wheelchair. Dahil sa hindi na ito kayang maglakad, dahil sa kakulangan ng suporta ng kanyang binti at tuhod. Unti-unti na rin kinain ng kanyang laman na parang kandilang nauupos. Naging lumpo at nababali ang katawan ni Lyndon, kaya hirap siyang umupo at bumalanse. Kaya tanging wheelchair na lamang ang tanging sandalan nito. Puno ng kalinga at walang oras na hindi pinaramdam ng mag-asawa na may kakaiba sa anak. Laging pinapasyal ng mag-asawa si Lyndon at hindi naglaon ay lalo pang lumala ang karamdaman nito. Hindi nawala ng pag-asa si Maylene na may lunas pa sa sakit ng anak. Sa tuwing pinagmamasdan ni Maylene ng anak ay nadudurog ang kanyang puso at sabay ding pagpatak ng luha sa mata nito. Hinahanapan pa ng lunas ang sakit ni Lyndon at hindi nawawala ng pag-asa ang mag-asawa na gagaling pa ang kanilang anak. Sinubukan ni Maylene at Roman umuwi muna ng Pilipinas para